Hindi naman pinalampas ng ilang bata sa pila sa electoral official report na sa third kaya po sa alibig na particular po ang nadating challenge na construction ng impact sa mga projects kung kaya ng ito kailangan natin. Tila pinuna ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro ang kontratistang si Pacifico Curly Descaya II sa isang pagdinig ng House Committee on Infrastructure dahil sa umano'y selective amnesia o piling pagkalimot hinggil sa mga aligasyon na katiwalian. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Descaya na may ilang opisyal ng gobyerno na humihingi ng kickback o lagay, kabilang dyan umanong panahon ng Administrasyong Duterte. Gayunpaman tumanggi siyang pangalanan ang mga sangkot. Binanggit rin ni Representative Luistro ang pagiging salungat ng pahayag ni Descaya dahil dati na umano nitong tinukoy sa pagdinig ng Senado ang ilang mambabatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Isinimpang pangaraw ni Descaya ang isang affidavit para patunayan ang kanyang mga paratang. Dagdag pa ni Luistro, nakakuha ng kontratang nagkakahalaga ng 12 billion pesos ang Descaya Group of Construction Companies mula noong taong 2016 hanggang 2022. Kaya't ikinabigla umano nila kung paano ngayon hindi maalala ni Descaya ang mga opisyal na kanyang isiniwalat noon. There is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Descaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Descaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Patuloy ang investigasyon ng Kamara sa mga irregularidad sa mga flood control at infrastructure projects sa buong bansa, kasabay ng panawagan para sa higit na transparency at accountability sa paggamit di umano ng pondo ng bayan. Para sa UTV News, Catherine Lanticho sumasaludo sa bawat Pilipino.